sa aking pagbabasa ng Biblia, maliban sa Iglesia ni Cristo, na doon sabi sa Biblia, bawal sumamba ni yumukod sa mga Diyos-Diyusan, mga ribulto, mga inanyuan ng tao, mga gawa ng tao. Aralin mo ang Islam. Halina sa Islam. So welcome kayo mga mahal kong kababayan sa Islam. Ang Islam ay hindi namimili. Mayaman ka, mahirap ka, pulubi ka, pilay ka, bakla ka, tumboy ka, o nasa third sex ka, welcome ang lahat. Dahil dito sa Islam, ikaw mismo sa sarili mo, itutuwid mo yan, itatama mo. Ya Allah, tingnan mo. Buti pa si Satanas, ang Diyos niyang Allah. Kilala ni Satanas, ha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Allah, bakit hindi Jesus? O bakit hindi Ama? Bakit hindi niya sinabi, Ya Jesus? O di kaya, Ya Ama? Tinawag mong fake na Lord na, ngunit ang sabi mo, hindi naman siya, binigyan lamang siya ng divine revelation upang ipangaral sa mga tao. So, andun kagad sa kaisipan ko, kung binigyan ng divine revelation, edi propeta nga. So, ito, tinanong ko naman siya para kumpirmahin sa kanya kung ano ba talaga si Jesucristo sa pananampalatayang Iglesia ni Cristo. Ito po, sabi ko, mahal na ministro, tatlo ito para magkaintindihan tayo. Tukuyin mo rito sa tatlo kung sino si Jesucristo. Ay, di ba? Kahit grade 1, kayang-kaya niya, alam niya, 1, 2, 3. Di ba? So, sabi ko, tanong, sino si Jesucristo sa tatlong ito? Para magkaintindihan tayo kako. Si Jesucristo ba ay tao, propeta, o Diyos? Sandal siya sa pader. Nalulupay-pay. Sabi gano'n na yun. Alam ba, mahabang magkaharap kami, hindi niya ako sinagot. Simpleng tanong, napakasimple naman, tatatlo ito eh. Sino si Jesucristo sa tatlong ito? Tao, Diyos, propeta, o Diyos? Ikaw, kaya mong sagutin? Kaya mo na sagutin ngayon, ministro. Hey, kumusta ka na dyan? Di ba? Kung noon hindi mo nasagot, baka ngayon, inshallah, masagot mo na para masabi mo rin sa mga, inshallah, mga tagasunod ninyo. At masabi nyo rin sa amin. So, mga mahal kong kababayan, totoo lang po ang sinasabi natin. 100% wala pong halong kasinungalingan yan. So, matapos yung pag-uusap namin, sabi ko, inshallah, manalangin na tayo, mahal na ministro, para sa pagtatapos ng ating pag-uusap. So, nanalangin kami. Hanggang doon nagtapos yung aming pag-uusap. Mga mahal kong kababayan, nung oras na yon, para akong sinakluban ng langit at lupa, inipit ako. Ang sama ng loob ko. Dahil gustong-gusto ko pumasok sa Iglesia ni Cristo nung panahon na yun. Talagang wala na akong makita na iba pang pinakamalapit sa sinasabi ng Biblia. Sa aking pagbabasa ng Biblia, maliban sa Iglesia ni Cristo, na doon sabi sa Biblia, bawal sumamba ni yumukod sa mga Diyos-Diyusan, mga ribulto, mga inanyuan ng tao, mga gawa ng tao, sa ibabaw ng kalangitan o sa ilalim ng kalupaan. Bawal. So sabi ko, kaya doon po ako nalungkot, mga minamahal na mga kababayan. Hanggang, sabi ko, lutang kami. Wala kaming reliyon ng mga panahon na yon. So sabi ko, hindi po pwedeng walang reliyon ang tao dahil may Diyos. Natural lang, may reliyon siya. Ano kaya itong reliyon? Doon na nagsimula ako. Doon ko naalala ko yung binigay sa akin ng kapatid ko na mga pamphlets mula sa Islam. So doon ako nagsimula. Inaral ko na, nagsimula na akong aralin yung Islam, Story of the Prophet. Hanggang pinasyalan ako ng mga kapatid ko sa bahay. Sabi ko sa sarili ko noon, proud ako kasi sabi ko may alam na ako sa Biblia. May pambabato na ako dito sa kapatid kong Muslim. Kumbaga magkakatagisan na kami, magkakaalaman. So dumating siya sa bahay, subhanallah, para akong bata na pag tuwing magtatanong ako sa kanya, magbabato ako sa kanya, sasagutin niya ako. Wala akong comment, no comment, wala akong kumbaga maibato na sa kanya na hindi niya ako sinagot. At lagi akong butata. So lala ko ng problema. Sabi ko sa kanya, sabi ko, bigyan mo ako ng kuwan, sabi ko, kuya, bigyan mo ako ng Quran nyo. Baka naman ginugood time nyo lang kami dito sa mga pamphlets nyo. Baka naman wala ito talaga sa Quran. Baka pinagluloko nyo lang kami rito. Bigyan mo ako ng Quran, sige.
Nung mabigyan niya ako ng Quran, ayun, dinukot niya yung Quran niya sa bag at binigyan niya ako. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng 1 linggo para aralin ko, sabi ko, itong Quran nyo. Ba kung totoo ba talaga? At sabi ko, pagkukumparahin ko ng Biblia. Kasi subhanallah, hapon yun, hapon. Paggabi na. Siguro Maghrib na yung oras ng pagdarasal ng Maghrib. Binasa ko yung Quran sa transliteration sa Tagalog. Ang nakalagay kaagad titulo, sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Tinignan ko ang Biblia, binasa ko. Bakit wala ito? Lipat ako sa ibang page. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Tingin naman ako sa Biblia, lipat na ibang page. O ibang chapter. Wala. Sabi ko, ang laki ng kaibahan. Tapos, walang forward. Nakatulad na sa Biblia. Tapos, nung mabinasa ko na yung unang chapter sa banal na Quran, sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanggang tiningnan ko sa transliteration sa Tagalog. Sa ngalan ng Allah ang Bismillahirrahmanirrahim, ang mapagpala. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala, ang mahabagin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin, ang tanging hari at hukom sa araw ng paghukom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sinasambat, ikaw lamang ang aming hinihinga ng tulong. Ihdinas siratal mustaqim. Ituro sa amin ang tuwid na landas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ang landas na tinahak ng inyong mga pinagpala at mga kinahabagan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, at hindi yaong landas na tinahak ng inyong mga isinumpa at iniligaw. Amin. Alam mo kasi nung mabasa ko yung chapter na yun na maiksi, yung puso ko naramdaman ko parang lumambot. Na nung hindi ko pa nababasa yun, matigas ang puso ko, parang lumambot. Kahit yung translation lang. O yung translation kasi, translation sa transliteration sa wikang Tagalog. Naman kay Yusuf Estes. Oo. Pagkabasa yan. Tapos, ang hiniling ko sa mga kapatid ko, 1 linggo, bigyan niyo ako ng 1 linggo. Kinabukasan, kasi malapit yung bahay namin sa masjid, nananawagan na ng pagdarasal ng adhan, kung tawagin sa Islam. So, nananawagan na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, medyo mahaba yung kasi ang husay ng boses ng kapatid nating Maranaw doon. Hanggang nung marinig ko na yun, balikwas ako sa pagkakatulog. Ikot-ikot ako sa bahay, takbo sa kusina, takbo sa kwarto, tapos doon sa pinaka-anuhan namin, pahingahan, sa sofa. Hindi ako mapakali hanggat hindi natatapos yung adan. Tapos ginigising ko miss ko. Sabi ko, mag-i-Islam na ba tayo? Sabi niya, bahala ka. Ito naman, takbo, ikot na naman ako. Binalikan ko naman miss ko, mag-i-Islam na ba tayo? Sabi ko, sabi niya, bahala ka magdesisyon. Subhanallah. Ayun. Pasok ako sa CR, naghilamos ako. Tapos paglabas ko, nagbihis na ako. Hindi pa natatapos yung adan. Takbo ako, labas ako ng bahay, takbo ako sa masjid. Pagdating ko sa masjid, nadatna ko ron yung isang brother, nagdadasal ng sunnah. Yung hindi wajib o hindi pa, kumbaga, sunnah. Pagkatapos niya, sabi ko, nilapitan ko, kuya, sabi ko, gusto ko na mag-Islam, mag-Muslim. Kaya lang sabi ko, hindi ko alam paano ko magsisimula. Tapos nanawagan na ikama at sabi niya, upo ka muna dyan. Pagkatapos namin magdasal, mag-usap tayo. So doon hanggang sa yun, pagkatapos na magdasal ng Fajr, tinitignan ko sila habang nagdarasal sila. Yun nga, patuwad-tuwad na. Kasi yuyo ko, tapos magsusudyod. Sabi ko, sarili ko, nalilit ako sa sarili ko. Sabi ko na ito na yung narinig ko. Sabi ko na yung mga Muslim yak, patuwad-tuwad.
Kumbaga, iyak kadiri, patuwad-tuwad din. Pero sabi ko, sarili ko, bulong ko sa sarili kung ito talagang totoong relihiyon, wala akong magagawa kundi akapin ito. Hanggang nung matapos sila magdasal, yun, nilapitan ako, kinausap ako ng mga brother na yun, nagtanong na ako, sabi ko gusto ko mag-Islam. Tapos yun, pinaliwanagan ako nilang pahapyaw sa Islam. Tapos sabi ng isang brother, kung gusto mas maunawaan pang Islam, sabi niya, may kapatid tayo na balik Islam doon sa Luok, puntahan mo, sabi niya, at yun ay malaki ang kaalaman nun, marami kang mapupulot ng kaalaman doon. So ang sagot ko sa kanya, sabi ko, tsaka na lang. Sabi ko. Tapos nung hindi pa ako nakarating ng bahay, bumalik ako sa masjid at naging interesado ako kung puntahan yung taong sinabi nila sa akin na balik Islam na sa ustad, sabi niya. Tapos yun, hiningi ko yung address at yung Tagaluo at pinuntahan ko Antimano na yun nung umaga. At kasi sa totoo lang, nag-usap kami mula umaga hanggang lumipas yung panghuling salah na Isya sa gabi. Nandun nag-uusap kami. Aalis lang sa iwanan niya ako pagka kukuha siya ng pagkain, pakakainin niya ako. O kaya aalis siya para magdasal, pupunta ng masjid. Tapos babalikan niya uli ako. Usap kami, subhanallah. Sabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko, Ustad, kung pare ka, sabi ko, hindi ganito katagal ang pag-uusap natin. Dahil unang-una, medyo may ilang ako sa iyo dahil ikaw tinitingala namin na alam mo sa amin, sabi ko sa Kristyanismo ay para silang mga Diyos na ang salita nila, pag nagsalita sila, kailangan namin sundin. Na hindi namin kailangan na i-verify pa kung yung baga sinasabi nila na salita di umano ng Diyos ay nandoon sa Biblia, hindi na kailangan basta sinabi nila, kami ay naniniwala na 100%. Pero sabi ko, sabi ko, ang tagal natin nag-uusap na para lang tayong talagang subhanallah mag-best friend na palagayan kagad sa isa't isa. So dahil sa mga kaalaman na subhanallah, sabi niya nga, kung Islam mapag-uusapan brother na 24 oras kung hindi lang tayo antukin na hindi matatapos ito. Sabi niya. So ganun po kasi napakalawak ang Islam. Tunay ng Islam mga kababayan ay napakalawak na hindi kayang arukin ng sinuman at walang binigyan ng kakayahan, kaalaman o anuman na maarok niya ang buong Islam. 1 minute. Ngunit buong buhay niya dapat, kung siya ay isang Muslim o isang Muslim, aralin mong Islam. At sa katotohanan, mga mahal kong mga kababayan, hindi tayo magbu-Muslim, hindi tayo papasok sa Islam hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan, ano ba ang Islam. At lalong hindi natin sasambay ng Allah, ang totoong Diyos, hanggat hindi natin siya makikilala. Ngunit hindi rin natin makikilala ang Allah, ang tunay na Diyos, at ang totoong relihiyon ng Islam hanggat hindi natin kinikilala muna ang huling propeta na isinugo niya sa atin hanggang sa huling henerasyon na lilikay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung propeta, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So magsimula tayo roon, inshallah, magtanong-tanong tayo patungkol sa Islam mga kababayan, at ang tanungin natin ay yung alam natin, kilala nating Muslim. Muslim, totoong Muslim, may kaalaman. Huwag tayo magtatanong patungkol sa Islam sa hindi mga Muslim dahil ililigaw tayo nila. Ililigaw tayo. O kaya nalaman mo Muslim nga, hindi naman nagdarasal, na ililigaw ka niyan dahil subhanallah. So ang tanungin natin, yung alam natin may kaalaman, yung mga ulama, mga ustad, mga nangangaral sa Islam, so sila yung lapitan natin, tanungin natin patungkol sa Islam. So yun lang po inshallah mga mahal kong babae. Ang totoo, napakahaba. Kumbaga pinaiksi lang natin. Meron pa akong mga naiwan na kaya lang yung oras medyo limitado at magdarasal na rin kami ng Salatul Jummah. So inshallah, payo ko sa aking sarili, inshallah sa mga kapatid kong Muslim, so lagi tayo magpapaalahan sa ating sarili, mag-aral tayo inshallah. At sa mga mahal kong kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam, aralin natin ang Islam, magtanong tayo patungkol sa Islam sa mga Muslim upang mapag-alaman natin ang Islam. At inshallah, walang ni isang tao na pag nalaman niya kung ano ang totoong Islam na hindi siya papasok sa Islam. Bakit? Walang naghahangad na ni isang tao na hindi siya makapasok sa paraiso. At kung tunay kang naghahangad ng paraiso, aralin mo ang Islam. Halina sa Islam. So welcome kayo mga mahal kong kababayan sa Islam. Ang Islam ay hindi namimili. Mayaman ka, mahirap ka, pulubi ka,
pilay ka, bakla ka, tumboy ka, o nasa third sex ka, welcome ang lahat. Dahil dito sa Islam, ikaw mismo sa sarili mo, itutuwid mo yan, itatama mo kung ano ka, kung sino ka. Kasi dalawang tao lang ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Kung ikaw may lawit, kabilang ka sa amin ng mga lalaki. Kung wala kang lawit, kabilang ka sa mga babae. Huwag ka na magpanggap na kung hindi ka babae, huwag ka na magpakababae. Kung hindi ka lalaki, ay kung ikaw babae, huwag ka na magpanggap na ikaw lalaki. Kung ikaw babae, huwag ka na magpanggap na ikaw ay lalaki. Ganun pa man, kung nasa kalagayan ka na yan, inshallah, yan ay malaking pagsubok sa iyo ng Allah, sa inyo ng Allah. Dahil ang sabi ng Allah, inaakala niyo ba anya na kayo ay makapasok sa paraiso nang hindi dadaan sa aming pagsubok? Susubukin namin kayo sa mabuti at masama, sa kahirapan at sa karangyaan. Nasaan ka dyan? Hindi ka makakali dyan sa apat. Maaaring sinubok ka sa mabuti. Ito halimbawa, sabi mo, may isang brother nga nagtanong, kung ang nilikha ng Diyos, sabi niya ng Allah, ay babae at lalaki lang, sino lumika sa bakla at tumboy? Sabi niya si Satanas. Hindi po. Pero nag-Islam na siya, nag-Muslim na yon, yung nagtanong na yon. Bakla ka man o tumboy ka, ikaw ay hindi ka lalabas sa lalaki at babae. Hindi ka lalabas dyan. Akala mo lang yan nakalabas ka, hindi. Nabibilang ka pa rin sa lalaki at sa babae. Kasi nga, sabi natin, sabi mo, lalaki nga ako, alanganin naman, may lawit ka. Patawad ha? May lawit ka, so lalaki ka. Meron bang babae na may lawit? Meron bang lalaki na walang lawit? So yan, ganun lang po kasimple. So inshallah, dito po sa Islam, inshallah, welcome po kayong lahat, inshallah. Kami dito sa Islam, hindi kayo pipintasan, hindi ibababa, ngunit kayo ay itataas ng Islam. Bakit? Itataas kayo ng Allah mismo, ang lumikha sa inyo. Itataas kayo ng antas ng kalagayan, ipapasok kayo at papasukin kayo sa paraiso at ililigtas kayo sa tiyak na kapahamakan, sa naglalagablab na apoy ng impyerno, kung tayo mga tao ay magpapatira pa sa samba sa Allah. So hanggang dito lang mga minamahal kong kababayan. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair. أشهد أن